Good morning po sa ating lahat. Another Sunday, pero today is very special dahil inaalala natin yung linggo ng pagkabuhay. So, marami po ang nag-visit the last week. Marami tayong mga naging may mga nagtatrabaho, may mga nagbakasyon, may kumita ng manalin. Ayan. So anyway, bago po tayo magsalita, tayo po lahat kayo po. Dakila ka Ama, maraming salamat po sa umaga ito. Panginoon, na binigyan niyo po ako ulit ng isa pong pagkakataon, Panginoon, to share the message of God. Lord, gawin mo po ang tuntungan ng inyong mga pangarap, Panginoon, at naway ang boses mo, Panginoon, ng marinig ng bawat isang Panginoon. Lord, transform the words that will come out of my mouth into a language, Panginoon, na mararamdaman, maiintindihan, at tatanggapin ang puso ng bawat isa, Panginoon. Lord, alam ko po na ikaw magsasend ng Holy Spirit to speak on my behalf, O God. At all throughout the message, Panginoon, ay bigyan niyo po kami ng atensyon na hindi mawawala sa inyo, Panginoon. Lord, all this we pray in Jesus' name. Amen. Okay. So, since araw po ng pagkabuhay today, pagkabuhay muli, ayan, gusto ko kasalan muli. Okay. So, since it's the Resurrection Sunday, napili ko pong topic is the empty tomb. Tayo pong lahat ay naririto for one reason. Tanggapin man natin o hindi, or hindi man natin siguro naiisip, pero lahat po tayo ay may isang dahilan kung bakit nandito. Dahil naniniwala tayo that Jesus rose again. Lahat ng tao, kay Kristiyano o hindi, alam nila that Jesus rose again. This is not because the Bible said it, but because it is part of the history. At ang pinakamatibay na evidence that Jesus rose again is the empty tomb. So, yun po yung ating pag-uusapan sa umaga nito. So, I would like to read the resurrection from Matthew 28. Medyo mahaba po, pero gusto ko kasi marinig natin lahat. Para marinig natin kung ano ang nangyari nung natuklasan nila na the tomb is already empty. Ayan. So, this is the resurrection. This is the last chapter from Matthew 28. After the Sabbath at dawn, on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. There was a violent earthquake for an angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. The guards were so afraid of him, and they shook and became like a dead man. The angel said to the women, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who was crucified. He is not here. He has risen, just as he said. Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples he has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you." So the women hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciples. Suddenly, Jesus met them. "Greetings." This is written in red. "Greetings," he said. They came to him, clasped his feet, and worshipped him. Then Jesus said to them, again written in red,
Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me. While the women were on their way, some of the guards went into the city and reported to the chief priest everything that had happened. When the chief priest had met the elders and devised a plan, they gave the soldiers a large sum of money, telling them, "You were to say his disciples came during the night and stole him away while we are asleep. If this report gets to the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble." So the soldiers took the money and did as they were instructed. And this story has been widely circulated among the Jews to this very day. So, the Great Commission. Then the 11 disciples went to the Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, again, this is written in red, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of age." Napagod ako. Okay. So, yun po yung nangyari ng resurrection. Kung titingnan po natin yung buong chapter, medyo mahaba pag ating pinakinggan. Pero nandito po kasi lahat sa Matthew 28. Andito din yung Great Commission, yung go and make disciples. So, alam po natin lahat na bilang Kristiyano yan ay parte ng ating obligasyon. To make disciples. To spread the gospel. Pero tatalakayin po natin yung bawat part nito mamaya para mas maintindihan natin kung ano ba talaga yung nilalaman ng Matthew 28. Okay. So, what does the empty tomb signify? This is actually the foundation of the Christian faith. Katulad po ng sinabi ko kanina, tayo po ay naging tagasunod ni Jesus Christ dahil naniniwala tayo na siya ay buhay. Kahit alam natin, and even the history says, na na-crucify siya at namatay, alam natin na pagkatapos ng 3 araw, siya ay bumangon na mabulit. Alam natin that He is alive until this very first day. Diba? Simula doon sa 2,000 years ago until now, we know that Jesus is alive. Alam natin na kapag tayo ay nananalangin, siya ay nag-i-intercede para sa atin. Dahil alam natin siya ay buhay. Dahil the tomb is empty. When they saw it, the tomb is empty. So, without the resurrection, there will be no salvation. There will be no hope. There will be no faith. Kung sa nung una pa lang, sinasabi ni Jesus na siya ang Messiah at sinabi niya na siya ay mag-crucify, siya ay mamamatay, sinabi niya na siya ay babangon muli at mabubuhay. Kung hindi siya nabuhay, would we be considered or called Christians today? No. Hindi ba? Yung kanyang pagkabuhay ang dahilan kung bakit tayo naging Kristiyano. Dahil doon sa miracle na nangyari at napatunayan niya yung kanyang divinity, that He is alive, at napatunayan niya na tama at totoo ang sinabi ng Diyos Ama. Kaya tayo naniniwala sa Kanya. We know that what happened offers and provided our salvation.
na tayo ay naligtas dahil sa ginawa ninyo. And when the tomb became empty, lahat po ay nagbago. Napansin niyo po ba kanina nung binasa ko? He met the 11 disciples. Bakit po 11 lang? Si Judas ay wala na. Kasi pinagkagalo siya. Meron pa. Hindi pa niya nami-meet si Paul. He will be meeting Paul pagkatapos ng certain time. Hindi po nakita ni Paul si Jesus Christ bago ang crucifixion. Paul met Jesus after na isang bagay na nagpapatunay that Jesus rose from the dead. Bago po, nung po kasing nangyari yung crucifixion, narinig natin na yung mga soldiers ay nag-report doon sa gobyerno at sinabi nila na hindi pwedeng malaman ng mga tao na nabuhay siya. Hindi pwede nilang malaman na bumangon siya from the dead. Mamamatay tayo. Kasi hindi natin nagawa yung tungkulin natin. So, ang sabi doon, inutusan sila na ilagay yung malaking bato. Alam natin yan, di ba? Iconic na malaking bato. Put the governor's seal at magbantay yung mga professional soldiers. Akala nila, gagana yun. Akala nila, mababantayan nila yung tomb at akala nila, hindi makakalabas si Jesus Christ doon sa loob ng tomb. Pero hindi. Jesus Christ, when He rose again, this is the time of the great conversion. Alam niyo po ba yan? Ito yung panahon na maraming naging Kristiyano dahil sila mismo ay nasaksihan nila ang pagkabuhay na maguli ni Jesus Christ. Ito po yung iniiwasan ng mga Romans. Kaya ang ginawa nila, nag-report sila na nawawala yung katawan niya at ang sinabi, sabihin nyo, ninakaw yung katawan ni Jesus Christ. Para kung kumalat man na bakante at walang laman yung tomb, iisipin nila hindi totoong nabuhay siya. May marites lang po. Gumawa sila ng chismis. Kinalat nila yung rumor para mapigilan yung conversion ng mga tao or to believe that Jesus Christ rose again. Pero hindi nila napigilan yun. Kaya nga tayo nandito. Ano? Okay. Next. Okay. Alright. So it proves the resurrection. Katulad po ng sinabi ko kanina, the empty tomb is the first proof of resurrection. Katulad po yan ng, let's say, kunwari, si Biel, nawala niya yung cellphone niya. Nawala niya yung cellphone niya. Sinabi niya kay mama niya, maninakaw yung cellphone ko. Pero ang totoo, nahulog lang. Bakit kailangan sabihin ni Biel na ninakaw yung cellphone niya? To prove na nawawala yung cellphone niya. Ito po, empty tomb is a proof na may nawawala. Nawawala yung physical body ni Jesus Christ. Which is a proof na bumangon siyang ulit. Hindi po ninakaw yung katawan niya. Maraming nakasaksi na siya ay naglalakad. Nakasabay nila siyang kumain. Nakasabay nila siyang maglakad. There are people who witness His resurrection. Patuloy siyang nagpagaling. Hindi haka-haka. Nabigla na lang siyang nawala tapos may nagpanggap na siya yun. The tomb was empty. He was not there because He is risen. Matthew 28:6, it says, He is not here, He is risen. Just as He said. Yung angel po, sinabi niya to kay Mary Magdalene, tsaka kay Mary.
Pumunta po sila dun sa tomb para sana lagyan ng spices yung katawan ni Jesus Christ para ma-preserve. Pero out of their surprise, wala na yung kanilang pinipreserve. Ano kayo ma-experience? Ano kung mararamdaman natin pag sa atin nangyari yun? No? Magpapanik siguro tayo. Hahanapin natin talaga siya. Siguro naisip ni God na ganun yung mangyayari kay Mary Magdalene siya kay Mary, kaya nagpadala siya agad ng angel to give the instructions. Para hindi na sila magpanik, hindi na nila hanapin o kung ano man ang gagawin nila. So the empty tomb, again, proves that Jesus has risen. It is the proof of resurrection. It proves that Jesus is alive. The angel's words were not just for comfort, they were declaration. Hindi lang siya nagbigay ng instructions, hindi lang niya sila kinalma para mapigilan sila sa pagpapanik. Pero it is an announcement. In-announce ng angel na buhay si Jesus Christ. Puntahan niyo siya doon. Kasarap siguro, ano? Sabi lang siya, punta mo si Jesus doon, no? Nagkukog siya doon sa tindahan. Alam niyo yun? Yung in-announce lang ng angel na buhay siya. Wala na siya dito. Wala na yung hinahanap niyo. Hinalakad niya. And also, the tomb is not a monument of tragedy. Hindi po ito isang sagradong lugar na pinupuntahan ng mga nagpapanata para alalahanin yung pasakit na dinanas ni Jesus Christ on the cross. No, it's not. The empty tomb is a proof of victory because He won over death. At kasama po doon sa pagkatagumpay, sa katagumpayan ni Jesus over death or sa kamatayan, ay yung ating victory over death. Yung kanya pong pagbangon na maguli is a symbol, it is a significance na tayo din ay babangon na muli. That we will be gaining the eternal life dahil sa pagbangon niya. So, let's move on po. Again, the empty tomb proves His divinity. Sinabi po niya na siya ay mamamatay at siya ay mabubuhay na muli. So according to Romans 1:4, declared to be the Son of God in power by His resurrection from the dead. Hindi ko po alam kung mga lumipas po na araw, nagkaroon kayo ng chance manood ng mga resurrection, crucifixion movie. May mga pinapalabas po yan sa TV, o busy kayo sa labas. Sabi daw, busy siya sa barbecue. Ayan. So, kung mapapanood niyo po yun, or kung mababasa natin, paulit-ulit pong sinasabi dito na kaya na-trigger yung mga Romans na dakpin si Jesus Christ, ay paulit-ulit nilang ina-announce na siya ang Messiah, at siya ay magbabangon ulit kung siya man ay mamatay. Ayaw po ng mga Romans, especially ng mga Jews. So, pinoprotektahan kasi nila yung kanilang paniniwala. But then, when Jesus was crucified, nung siya ay natulad nila para mamatay at may pako sa krus, ginawa niya yung sinabi niya, nabuhay siyang ulit. This proved His divinity. He is sovereign. Yung siya ay divine. Hindi po si mami ko. Yung power niya, siya lang ang meron nun. No one can do that. Wala pong babangon na muli pagkatapos nung ilang hagupit na dinanas niya, nung pinako siya sa krus. Pa-share ko lang po ano. Nung pinako po si Jesus Christ, hindi po dito, sa pulso.
At yung mga pako na ginamit sa kanya, hindi po yung mga pako na ginagamit natin pampukpok ng 2x2 or concrete nail. Yung pong mga pako na ginamit sa kanya ay kasing laki ng pako ng release ng tren. Imagine na butas siya dito. Oh. Ilang oras siyang nakahang sa cross. Isa pa pong mahirap na dinanas niya, syempre gutay-gutay na yung balat niya, yung laman niya, na nangyayari yun, diba? Pagod na siya. Hindi siya nakainom ng tubig ng ilang araw. Tapos you're bleeding. Imagine that. Ito pa bang mahirap? So nakapako siya sa krus, nakapako yung kanyang kamay, yung kanyang paa, pero durog ang kanyang tuhod. So paano siya hihina? Bagsak na yung katawan mo, wala nang suporta kasi tinurog na yung tuhod mo. Paano mo hihilahin yung sarili mo pataas? Just to breathe. Diba? Pero Jesus Christ knows that everything is gonna happen. At tinanggap niya lang yun para sa atin. Para mapatunayan niya na siya ang anak ng Diyos. Dahil gusto niya, maniwala tayo sa isang greatest miracle, and that is Him rising again. Na siya ay mabubuhay na muli. Hindi ko pa lang naalala niyo, pero nabanggit ko po ito minsan. Nagpapakita si Jesus ng mga miracle dahil gusto niya maniwala tayo. Gusto niya ma-experience to ng mga tao doon para ikwento. Ganun po ang nangyari sa Great Commission. Nasaksihan ng mga tao yung pagkabuhay niya na maguli at ikinalat nila yun at nakarating hanggang sa atin. Kaya tayo ngayon ay nakaupo dito. Ganun po ka-sovereign si God. Atansya na kung anong mangyari. Alam na niya kung anong mangyayari. Alam na niya na the moment na namatay siya at nabuhay siyang mauli, si Luen ay uupo dito dahil maririnig ni Luen yung kwento na yan. Si Luen ay uupo dito dahil maririnig ni Luen yung magandang balita. Hindi po ba, napaka-special natin kasi pinaabot pa sa atin yun. Kung totoo kasi pwede namang hindi na. Pwede namang pinutol na lang nila. Pero hindi po nila mapipigilan ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi nila kaya. Hindi nila kaya. Because that is God's greatest plan. And that is for us to join Him in heaven. Para po tayo ay magkaroon ng eternal lives. So next po. Next, please. The forgiveness of our sins. Alam po natin na Jesus was crucified on the cross hindi po dahil gusto lang ng mga Roman soldiers. Ito po ay nakatakda. The covenant with Moses failed. Maraming mga naging loophole doon sa kasunduan na ibinigay kay Moses. Maraming hindi nasunod. Maraming nagkasala, maraming buhay na nabawi dahil doon sa mga batas. So sabi ni God, padadala ko yung anak ko. Another chance. Bigyan natin ng another chance. So Romans 4:25, He was raised to life for our justification. Nung pong si Jesus ay nananalangin sa Garden of Gethsemane, ang sabi niya, take this cup away from me. Kung pwede na, alam niya na siya ay masasaktan, alam niya na siya ay mahihirapan, alam niya na siya ay dadaan sa panghahamak ng mga tao, siya ay ipapahiya, siya ay babastusin, tatadyakan, itutulak, alam niya siya ay dudugo, alam niya siya ay madadapa. Yung physical body ni Jesus Christ, inabsorb niya po lahat yun. Hindi po katulad ng mga nakikita natin sa daan na kahit sila'y dumudugo. Sabi ko nga, hindi ba pwede yung mga nagpapanata na gano'n, yung mga dulo ng ano nila, may pao din. Para kahit pa paano maramdamang talaga nila. Hindi po kasi gano'n.
Hindi na siya makilala. Halos madurog na ang kanyang mukha. Sa bawat hagupit ng mga Roman soldiers, sumasama hindi lang yung balat niya, pero pati yung laman. Imagine that. Jesus knows that it's gonna happen. Pero tinanggap niya yun para sa ating mga kasalanan. He is the Lamb of God. Siya po yung nasakripisyo para po sa ating mga kasalanan. Kaya po the seventh last word is tetelestai. It is finished. Ibig sabihin doon, the debt was not collected, pero it was erased. Yun po yung ibig sabihin or yung sinisignify ng crucifixion. Yung ating pong utang sa ating mga kasalanan ay hindi lang binayaran. It was washed away. Parang yung ating mga utang na nakasulat sa papel biglang nawala. Yun po ay kinuha lahat ni Jesus Christ para sa atin. That is the justification na ibinigay niya sa atin. We no longer need to hurt ourselves. Hindi na natin kailangan magpanata para lang marinig tayo ni Lord. Kasi ginawa na yan ni Jesus para sa atin. Napaka-easy po. Kahit ikaw ay nandiyan sa kinauupuan mo, kahit ikaw ay nasa banyo, kahit ikaw ay nasa trabaho, kahit nasa ka pa, kaya mo nang manalangin anywhere. Dahil doon sa crucifixion na ginawa ng Jesus Christ. Hindi na po natin kailangan maghanap ng kambing na walang kapintasan. Wala po tayong ship dito. Ano, medyo mahal? Kambing na lang. Hindi natin kailangan maghanap ng kambing na walang kapintasan, tapos pupunta tayo sa bundok, pag-uusukan natin doon. Hindi na natin kailangan gawin yon. Because of the crucifixion. Because Jesus sacrificed Himself. He is now interceding for us. Kaya kung pupag tayo nananalangin in Jesus' name, amen. Si Jesus Christ lang nag-take over ng lahat para sa atin. So let's move on po. The empty tomb signifies a new beginning. In 2 Corinthians 5:17, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Katulad po ng nabanggit ko kanina, the empty tomb is a sign of eternal life. Dahil po sa grace ni God, salvation became free. Ngayon po, katulad din ng sinabi ko, hindi na natin kailangan magpanata. Hindi na natin kailangan pahirapan yung ating mga sarili para lang mapunta tayo sa langit at makakuha ng eternal life. Because of God's grace, madali na natin makuha yung salvation. Paano? To believe that Jesus rose again. At ginawa niya yun para sa iyo at para sa akin. Hindi po madaling gawing drama siguro na bumangon siya. Na nabuhay siyang muli para palabasin lang ng mga disciples para umabot sa atin yung balita. Hindi po. The resurrection is a fact. Hindi lang siya kwento na naisulat. It is part of the history. May mga witness na nakakita, may mga naging Kristiyano pagkatapos nito. So, tingnan po natin kung ano ang nangyari after the resurrection. Because of the resurrection, it provided hope and assurance. So, in His great mercy, He has given us a new birth into a living hope through the resurrection. Katulad po ng sinabi ko, we are gaining eternal life.
We have the hope. Alam natin may Diyos na buhay na nakikinig. And we are assured that once we die, we will rise again. Okay. So after po ng resurrection, maraming nagbago. Bukod po doon sa great conversion na umabot pa kay Neo, na pinapersecute niya yung mga Christians. Hindi ko po alam kung narinig niyo po to. It is in the history na si Neo po ay pinapapatay niya ang mga Nero. Pinapapatay niya yung mga Christians. Finifeed sa lion, sa Coliseum. Makikita mo yung mga Kristiyano, naka-crucify sila doon sa gitna ng Coliseum. Yung iba, nakaluhod na nanalangin. Tapos, ibulos dala din lions. I-feed sila sa lions. Tapos yung mga Romans, nanonood lang. Ang saya-saya pa nila pag nakikita nila yung mga Kristiyano. Ito po ay nangyari maraming taon pagkatapos ng resurrection. Pero hindi po natinag ang mga Kristiyano. Hinayaan nilang mangyari sa kanila yun. Okay, bago po yan nangyari, bago po nangyari yung mga pagbabago na yun, ito po ang kalagayan ng mga disciples. Nung po si Jesus Christ ay na-announce na, namatay na siya, ibinaba na siya sa krus. Ang ginawa po ng mga disciples ay hiding behind locked doors, scattered and confused. They were overcome by grief and fear, and they abandoned their ministry. Sila po ay nagtago. Bakit? Siyempre, yung leader nyo patay na. Yung leader nyo na patay na nila. Sinong susunod? Tayo. Kaya ang ginawa nila, nagtago sila. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari. They were very scared. Hindi po nila alam kung sila ba ay mag-crucify the same way that happened to Jesus. Sila ba ay ipoprosesyon, hahamakin, ipapahiya, sasabihin na, o yan, sunod-sunod kayo kasi. Siguro ganun yung iniisip nila. Iniisip nila, they will be persecuted. They will also be crucified. Dahil kasama sila ni Jesus Christ nung sila ay nagkakalat ng balita. So they abandoned their ministry and they went to hide it. Ito po ay isang sandali ng pagka-igaw ng ating mga disciples ni Jesus Christ. They were in fear because they don't know what's going to happen. But then again, Jesus proved himself to be a Son of God, to be the Son of God, and he rose again. And after that, the disciples started proclaiming on the streets again. Tinuloy nila yung ministry nila. Bakit? Dahil may pruweba na ang Diyos ay buhay. Napatunayan ni Jesus Christ in one great miracle na ako ang Diyos. They united and became bold. Yung kanilang takot ay napalitan ng galak. Naging matapang sila at naging masaya. Kasi alam nila at napatunayan nila sa sarili nila na what they are preaching is the truth. Ganon din po tayo. God's or Jesus' resurrection is the sign of truth. Yun po ang pruweba. It is the proof that what we believe in is yung katotohanan. Alam po natin, tayo mga Kristiyano, kung anong nangyari sa resurrection. Alam niyo po yung ibang religions, alam din nila yun. Alam nila na nabuhay si Jesus Christ. Pero hindi nila mapaniwanag kung ano bang talaga ang kaimportansyahan doon. Hindi nila maipaliwanag kung ano man. Siguro, naniniwala sila sa
maraming, hindi naman natin masabing miracle, kababalaghan, hindi din, no? Supernatural things, siguro. At iniisip siguro nila, kino-consider nila that Jesus Christ is just one supernatural thing. Pero hindi po. That supernatural thing, that miracle, is a divine power. At ang proof po nun is tayo, hanggang ngayon, kung gaano ka mga pangyarihan ng Diyos. Pwede naman, di ba yung balita, pagkatapos ng ilang araw, pagkatapos ng ilang buwan, nawawala. Si Alice Guo, naririnig nyo ba? May pogo pa tayo naririnig. Wala na. Pero ito, 2,000 years ago, it happened 2,000 years ago, and even after 5,000 years more, maririnig pa rin ito ng mga tao. Kung gugustuhin ni Lord, makakarating ito sa Pluto. Ganun ka makapangyarihan ng Diyos. That the resurrection of Jesus Christ is not just a story, it is a fact. At hinayaan ng ni Lord na mangyari yun. So, the apostles, the disciples, after the resurrection, they were willing to die for the truth. Si Peter po was crucified upside down. Si John was thrown into kumukulong mantika, pero hindi siya namatay doon. Si James, siya po ay pinersecute din. Lahat po sila ay dumanas ng kamatayan. Pero hindi sila natakot. Tinanggap nila na mangyayari sa kanila yon as long as they can spread the word. Hindi po sila natakot mag-ministry. Hindi sila natakot ipahiya. Hindi sila natakot na tatawanan sila ng mga tao. Bakit? Pinanghahawakan nila yung katotohanan. Pinanghahawakan nila ang katotohanan that Jesus Christ is alive. That He rose again from the dead. Si Peter, nakita niya that the tomb is empty, kasama yung ibang disciples. Nakita nila na walang laman. Kaya alam nila sa mga sarili nila na ang balita na kanilang ibinabahagi ay totoo. Wala naman sigurong tao na magpapakamatay para lang magkalat ng chismis. Diba? Yung mga Roman soldiers niya, tumanggap pa ng pera para lang ikalat na ninakaw ng mga disciples yung katawan ni Jesus Christ. Pero yung mga disciples, ano ang nakuha nila sa pagkakalat that Jesus rose again? They were persecuted. Hindi ba matibay na ebidensya yun? Na kung ano man ang sinasabi nila, at kung ano ang nababasa natin at sinulat nila, ay yung totoo. Mapalad po tayo kung sinarinig natin ito. Mapalad tayo na mayroong isang tao ang nagbahagi sa atin ito. Dahil dito we gain salvation. Hindi po madali na isakripisyo ang sarili para lang maligtas ka. Mahirap yun. So as we move on po, binalik ko dyan. So, again, just a quick reminder. So, the empty tomb signifies that, one, Jesus is alive. Until today, Jesus is alive. Jesus hears what we are thinking. Jesus hears kung ano yung dalangin ng ating mga puso. Jesus intercedes whenever we pray to the Lord. Hindi na po natin kailangan umakyat sa bundok,
o pumunta sa Gethsemane para lang manalangin. Dahil Jesus is alive. Alam natin na naririnig tayo ng Diyos. Death is defeated. Napagtagumpayan po ni Jesus Christ ang kamatayan para mapagtagumpayan din natin ito. Hindi po sa Kanya natapos yun. Tayo po ay kasali. Ayan. So, Jesus defeated death for us to defeat death. And that is by gaining eternal life. Our sins are forgiven. Ito po ay napaka-importanting bagay. Because of the finished work of Jesus, which is dying on the cross and rising again, ang muling pagkabuhay, our sins were forgiven. Ito po yung content ng finished work of Jesus. Nakinuha niya ng lahat. Tinapos niya na doon. And again, hope is restored. Katulad po nung nangyari doon sa mga disciples, nung po namatay si Jesus Christ, natakot sila. They felt lost. Susunod na tayo. Pero dahil sa resurrection, because they saw the empty tomb, naniwala sila. Alam nila na nabuhay muli si Jesus Christ. At dahil doon, willing silang mamatay para sa katotohanan. Dahil yun yung totoo, period. Wala nang kahit anong explanation. That is the truth, and that is the truth. And last one, the new life is available. Of course, since we defeat death, we will be gaining another life. And that is the eternal life with Jesus Christ. So, tapos na po ako. Mabilisan tayo ngayon. So, ibinalik ko po dito sa huling, sa unang picture kanina. Gusto ko po kasi pansinin niya to. It was written po na nung nakita nila na empty yung tomb, napansin nila na yung tela na nakatakip sa mukha ni Jesus Christ is folded. According to Hebrew tradition po, when the master is not yet finished eating, itutupi niya yung napkin or yung tela. This signifies that I am coming back. Yun po ang significance ng folded na cloth. Another one po, it signifies that He is finished. Natapos na. Bumangon siya, tinupi niya, umalis siya. And another one po, this is a proof na hindi ninakaw yung kanyang katawan. Kung ikaw nagnanakaw ka, itutupi mo ba ba? Iiwanan mo na lang na magulo. Ibig sabihin nito, the tomb was empty. Dahil tumayo yung nakahiga doon. Nagligpit pa siya. Hindi dahil ninakaw yung katawan niya, hindi dahil gusto lang palabasin na nabuhay siyang muli. Siya mismo yung tumayo. Tiklip niya po yung pagkirano. Tinupi niya kung ano man yung nandoon. Hindi siya ninakaw. And just as the angel said, He is not there, for He is risen. Now, Jesus is alive, hindi natin siya nakikita because He already ascended to heaven. Pero Jesus is alive in every heart of each one of us. Because of the Holy Spirit na iniwan niya, when He ascended, gusto niyo maramdaman natin, nakasama natin siya. Just like how
the disciples encountered Him. Kung paano niya binago yung buhay ni Saul para siya ay maging si Paul. Kung paano naging gaano katapang yung bawat disciple to stand for the truth. Kung bakit po tayo ay nagmi-ministry. Because we know that Jesus is alive. Kung bakit po tumatayo kami sa harapan para i-share yung good news, because Jesus is alive. No other reasons, but because Jesus is alive. And the first proof is this empty tomb. No one can do that except the Lord. Wala po tayong kapangyarihan para bumuhay ng patay. Kahit sinong doktor, walang kayang bumuhay ng patay. But God can. Only God. Amen. So, maraming salamat po sa umaga nito. Thank you. Corinthians 15:14 says, and if Christ has not been raised, our preaching is useless and so is your faith. This is good news. Kung si Kristo daw ay namatay at hindi nabuhay muli, ang ating daw pagpapahayag dito ay parang useless, parang nonsense na, and so is our faith. So, ito po ang katunayan na ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon ang nagsisignify na hindi po nawawalan sa isa ang ating ginagawa. Ating mga worship team na nagpa-practice, piling sa ating worship, tayo na nagkapunta sa mga bahay-bahay to share the gospel, tayo na nag-release dito, anything that we do out of our love for God, hindi po nababaliwala kasi ito po ay napakahalagang bagay dahil nabuhay na uli ang aming Panginoon. When our Lord Jesus Christ went to napamangkin ko lang, nung nagpunta po siya sa lamay ni yung kanyang kaibigan si Lazarus, natuwa po ang mga kapatid ni Lazarus, si Mary at Martha doon. Sinabi ni Kristo sa kanila that your brother will rise again.
Sa unang dinig po ni Martha, iba yung pakahulugan niya doon sa sinabi ni Kristo, literally. So, ginawa po ang naisip ni Martha, ito ay isang spiritual message coming from the Lord. Ang sabi niya in verse 24 ng John 11, I know, Lord, sabi niya, I know that my brother will rise again in the resurrection at the last day. Alam naman po natin na hindi yun ang pakahulugan ni Kristo. Literally, ang pakahulugan niya, mabubuhay siya muli ngayon, physically. Pero hindi. Ang naisip agad ni Martha, oh Lord, alam ko naman. Alam ko naman that in the resurrection, hindi lamang ikaw ang nag-resurrect, kundi kami rin na nag-follow sa'yo. Diba? The point is, kalimutan natin at si Lazarus nabuhay muli. Tignan natin yung sinabi ni Martha. Diba? Yung pa man, alam na ng mga tao doon, yung mga follower ni Kristo doon, na hindi matatapos yung pag-resurrection ni Kristo, hindi natatapos doon kasi mayroong susunod sa Kanya na mamamatay at mabubuhay muli. Amen po ba? The first lesson na sinasabi doon na sa pagbabalik muli ng Panginoon, that the dead will rise first. So, Kim and I, nowadays, you all know that we mourn. We are so sad, deeply. Sabi ko kasi si Celia kanina, gusto ko magpapatay. Pero this one, this verse, na sinabi ni Martha, na hindi lamang si Kristo ang mamamatay at mabubuhay muli. This is a powerful verse that Kim and I are bibigyan comfort sa amin that someday, soon, we will see my wife and his mother again. She will rise first. Sa pagbabalik po ni Kristo, my wife rests, her mother will rise first from the grave, from the dead, spiritually. Hindi po physically ang tawag dito. Spiritually, spirit. Sasalubungin niya si Kristo Jesus, and then we will follow her. You, Kimpi, me, Jimba, William, Elmo, Micah, Elvin, Mauunas, Grace, and then we will follow her para salubungin si Kristo sa labahan. And that day, pag may sasakatuparan po, yung sinabi ko, nagpupunta tayo po, ikaw asawa physically, that I will see you soon. Amen po ba? Amen. So, it's very comforting to know po na hindi dito natatapos ang lahat. Hindi lang kami ni Kimpi. Kaya rin, kayo na nanonood ngayon sa social media. Pero din kayo mga mahal sa buhay na namayapa. Katulugan kay Kristo bilang kanilang personal Lord and Savior. Kayo rin, sandali lamang yung inyong pagdurusan. Sandali lamang ang kalamputan. Because deep in your heart, in your mind, someday, one day, that loved one of yours, makikita po din yung Kristo. Buhay na buhay, spiritually. Doon, magsasama-sama tayo. No more pain, no more sorrow, no more stress, wala nang magpupunto, wala nang magmamarites. Doon, makakasama natin ang Panginoon forever and ever. Amen. Pwede po ba natin pala kung ano pa ito? Ay, pwede po ito tayo mananalangin. Salamat po, Diyos. Salamat at ikaw ay nabuhay muli. Ito ay, sabi ko nga,
It's very comforting to know na ang inyong mga anak ay pasamantala lamang maglalaho, bagkus kami man sa inyong tamang panahon mabubuhay. At doon, makakasama ka na namin. Hindi lamang yung mga mahal namin sa buhay na namayapa, kundi kayo rin ay makakasama namin sa buhay na walang hanggan. Salamat po Diyos at kami ay pinigil na. Salamat at kami hindi magkarapat-dapat ay pinili mo para iyong maging ang mga anak. Lord, magpatuloy ka sa buhay namin. Patuloy mo po kami bubukid ayon sa iyong wangis. Patuloy mo po kami linisin. Patuloy mo po i-purify yung puso namin. Kasi ngayon po, magkami karapat-dapat ay lumibigyan po namin kayo ng hindi sa mga lamin sa aming mga ginagawa sa araw-araw. Lord, continue to bless your people. Continue to provide, Lord, kung ano man ang aming pangangailangan sa buhay. Comfort those who works. Provide those who are in need, Lord. Lord, help them. Help your people, Lord. Mag-usap ka lagi sa amin, Panginoon, sa anumang sirkumstansya ng aming buhay at sa ngayon. Sa lahat ng aming mga gagawin at iisipin at paplanuhin, ay hindi po kami magkakamali sa aming buhay. Salamat at nanyan ka. Salamat sa iyong banal na presensya na patuloy na gumagabay sa inyong mga anak ng Diyos. Salamat po at sa amin pong pansamantalang pag-ihiwa-hiwalay ng Diyos. Lord, be with us sa araw-araw. Guide us sa araw-araw at ingatan mo po kami sa araw-araw. Hayaan mo na susunod na linggo ay muli makakarinig muli kami ng isang mensahe na magbibigay muli ng pag-asa sa bawat isa, magbibigay muli ng pagtutuwid sa bawat isa. Salamat po. Muli, Panginoon, ikaw ang aming pinupulit na sasalamatan sa pangalan ng Jesus at lahat ng sabi natin.